Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So pag-usapan po natin mga kababayan, ito pong latest update dito sa mga sabungero na sinasabing inihulog daw po o itinapon diyan po sa Taal Lake, no? At ganun din po, isa pong Marcos, mukhang may magandang patutunguhan ito, no? Baka ito hindi natutulungan ng mga Singson family sa Ilocos kasi sabi ni Chavit, hindi na kami tutulong sa Marcos. Okay, kasi nagtatampo po yung matanda. Pero ito, malamang wala nang makukuhang tulong ito sa mga Singson. So babay na po, no? Okay? So unahin natin mga kababayan itong DOJ, no? Sa balita ng Abante TNT, tunay na tablodista. DOJ kinurpirma ang sako ng mga buto na na-recover sa Taal Lake. Ayan. Naka-recover na po sila ng isang sako na naglalaman di umano ng mga buto. Anong klaseng buto yan? Mamaya, buto ng hayop o ano? Okay? Kinumpirma ng Department of Justice sa pamumuno ni Secretary Remulla ang natagpo ang puting sako na naglalaman umano ng tila sunog na mga buto ng tao sa isinasagawang paunang technical site assessment sa Taal Lake noong Huwebes, Hulyo 10. Pinangunahan ang technical site assessment ng Philippine National Police, CIDG, katuwang ang Philippine Coast Guard. Asan yung mga Hapon? Di ba humihingi tayo ng tulong sa Hapon? Kasi napakalalim pala nito. Mula, may ano yata ito eh. Yung lalim nito is parang 6-story building. No, 6 na palapag, malalim nga. Tapos baka ingat-ingat kayo, baka habang sa si-search ninyo biglang yumayanig ang Taal Volcano, no? So mahirap po 'yan, nakakatakot naman. Ayon sa DOJ, dapat sanay preliminary inspection lamang ang pagsisiyasat, ngunit agad namataan ang isang puting sako sa ilalim ng lawa. Sabi ng ahensya, dalawang hakbang ang sunod na isasagawa. Una ay ang tukuyin kung tunay ngang mga buto ng tao ang laman ng sako, correct, tama po yan. At pangalawa, DNA testing upang malaman kung magtutugmang mga ito sa sinumang pamilya ng mga nawawalang sabungero. Ay nako, ang dami niyan. Sabi nila 100 daw po ang nawawala, mahigit eh. So lahat ng pamilya, i-DNA test kayo. Nako, gaano katagal ang DNA test, di ba? Yung napapanood ko kay Senator Rapi Tulfo sa kanyang show sa Wanted sa radyo hindi sa Pilipinas pa ginagawa ang DNA test Sa ibang bansa pa, minsan pinadadala ni Rapi Tulfo sa Australia O baka naman po ang PNP Crime Lab may DNA testing laboratory o service. At sabi rin po ni NBI Director Jaime Santiago, tutulong din po sila, which is very good. Now, ito ang problema. Yari yung mga sangkot dito. Lalong-lalo na yung malaking personalidad dyan. Pag ito napatunayan, isa dyan napatunayan na yan ay mga sabungero, totoo, mabibindicate yung sinabi ni Tutoy. Pero pag wala naman dyan, baka hindi naman yan. Kasi ang sinasabi ni Tutoy, hindi niya maliwanag na sinabi, basta sinabi, nilaglag na lang daw dyan. Nilagyan ng mga hollow blocks, pampabigat para hindi lumutang. Nasa loob ng sako baka naman ito, sabi daw nila na sinunog muna yung mga yun. Tingnan natin mga kababayan, no? Grabe, no? So this is a welcome development, no? Ang maganda yan, talagang biruin nyo, ang laki niyan 200, ilan yun? Kilometer? Ilang, more than 1 mile radius ba yan? No? Ang laki niyan no? Kailangan yung rescue team diyan, dito kayo, doon kami, mga designated, para mabilis. Sana naman umuo ang Japan sa hinihinging tulong ng Department of Justice na baka may sophisticated equipment ang Japanese government o yung nila para makatulong, para naman po mabilisan. No, kawawa naman yon.
mga pamilya ng biktima na ito, no? Lalo na yung napanood ko kahapon, yung isang nanay, yung anak niya, yung siguro yung anak niya, nagpapatuka lang eh. Naghahanap buhay lang, pang extra income nung bata, pang, alam nyo na, pang baon sa eskwela, eh, hinablot din siya eh. Wala na. Biro mo, nagtatrabaho lang naman siguro ng marangal yun, hindi niya alam kung yung pinagsisilbahan niya eh, nandadaya. Biro mo, magpapatuka ka lang. Ha? Hihimas-himasin mo lang yung manok, ikokondisyon mo, nadawit ka pa. Grabe naman, no? Mga halangang kaluluwa ng mga yon, mga kababayan. Okay? So dito naman, pasok naman tayo mga kababayan, dito sa isang Marcos na mukhang napupusuan pong maging isang House Majority Leader. O, ayan, alam nyo na siguro tinutukoy natin. Yan ay walang iba, kundi si Representative ng Ilocos Norte, 1st District, Sandro Marcos. So ito pong batang ito eh, mukhang mahusay ito, no? Manang-mana siguro to sa kanyang tatay at lolo. Okay, so balita yan po sa Abante TNT. Sandro Marcos napupusuang maging House Majority Leader. O ayan, kaboom na. Ha? Napupusuan umanong maging Majority Leader ng House of Representatives sa 20th Congress si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ayon sa source, sabi ng sa source ng politiko, marami sa mga miyembro ng Kamara na dumalo sa isang fellowship dinner sa Aguado, Maynila noong Miyerkules ng gabi ang nagpahayag ng suporta para sa panganay na Pangulong Marcos at FL Lisa. Si Sandro ang House Senior Deputy Leader ng 19th Congress. Hindi pa monetiyak kung interesado si Sandro sa nasabing posisyon o kung may iba siyang napupusuang o inaasintang tungkulin sa Kamara. Kayo po mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Nararapat bang kunin ito ni Sandro Marcos? O baka mamaya sasabihin na naman dyan ng mga naysayer, anak kasi ng Pangulo yan eh. Siyempre bibigyan ng pabor yan. Tingnan mo nyo muna ang qualification ng tao. Ha? Qualified ba? Even though he is so young to look at. Qualified ba itong batang mambabatas from Ilocos Norte na si Sandro Marcos na humawak ng House Majority Leader? Baka naman may masasagasaan siya na nag-a-aspire din na mas merong senior pa sa kanya. Di po ba? Pero kung ang desisyon ng mayorya ay ibigay sa kanya niyan, including the Makabayan Party List, why not? Because they trust him, no? Irregardless of his last name. So, yan po mga kababayan, no? Anong masasabi nyo dyan? Dapat bang kunin ni Sandro Marcos o tumingin na lang siya ng ibang mga committee dyan, no? Malaking responsibilidad po yan mga kababayan. Okay? So, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.